Now, it's not a church commemorative day, but we want to give time for the fathers. Kasi we've talked about Mother Mary and her unconditional love. And I think if there was a father who can be a model for us Christians, aside from God the Father, is the quiet, hardworking Saint Joseph. Well, that is good in the March 19. Yung mga feast niya. Sorry. But a father to what is the role of our faith being to be a father? Yeah. Alam nyo, the quiet, hardworking man called Joseph is what they say sa English. So, epitome ba ang tawag doon? Parang a paradigm. A Parang nice peg. peg. Parang siya yung huwaran, no? Uliran, ang tawag sa Tagalog, no? Uliran. Siguro, madaming mga tatay kamukha ni Joseph. Kasi si Joseph, walang sinabi po na nakalagay sa Bible, tango lang ng tango. The less you speak. Tango lang ng tango sa Diyos. No? Kuha niyang dream, gawin niya. Kuha niyang dream, gawin niya. Si Blessed Mother, ang daming sinabi. Even nung nawala si Jesus, wala siyang sinabi no? Siguro, like the Blessed Mother, si Saint Joseph was in that moment of, ano ba itong nangyayari sa amin? Ano ba itong misteryo to? Imagine he's a husband, and he has a wife, pero hindi niya nagalaw physically. True. Di ba? True. Ano to? Pero hindi niya anak, and yet, nakadepende sa kanyang kain, let's say, damit, pamamahay, lahat nakadepende sa kanya. Exactly. Karpintero siya. Well, di ba the Father is very unassuming also, God the Father. Sabagay. Di ba? Mas kilala natin si Yesu Cristo kasi meron tayong nababasa, meron mga images and so forth and so on. Pero sabi ni Jesus, wala ako kung walang Father, God the Father. So similarly tayo din po, ang alam ko po talaga, ang nanay natin, mas attached tayo kasi bago pa natin nakilala ang ating ama, nasa sinapupunan tayo ng ating nanay for 9 months. So yung relationship na yun, pero just imagine po na yung ating nanay at ating sa loob ng sinapupunan, sinuportahan niya ng ating tatay. Lalo na kunyari ang nanay nasa maternity na precarious, wala siya sigurong trabaho, baka hindi siya makakapagtrabaho. And the father provides. Yun ang maganda doon. I think Father's Day is a real day of thanksgiving kasi we honor His provision when we cannot provide for ourselves. That's true. Pero when I was growing up, ang tingin ko sa father ko, he was a polio victim. But, he learned how to not have crutches. He played ping pong with us. So, nung bata kami, hindi namin alam pag ping pong, talo kami ng daddy namin, Pero as we grew older, because mas maliksi na kami, talo na siya. And yet, gusto niya makipag-ping-pong sa amin. Kahit matalo siya. Kahit matalo siya. So, I could imagine that a father's presence is very important sa emotional maturity, lalo ng mga lalaki. Pag naandun ang ama, parang meron kang sense na, secure ako dito. At may pundasyon. May pundasyon ka doon. Well, if I would have a story for my dad, I hope your dads are the same. Every Sunday morning, dahil kasi devoted siya sa Diyos, meron kaming music. Panggising. At marching band ng Amerikano. Di ba? Yung mga plaka 33, Yung vinyl band tawag dyan. Marching band yan. Bakit? Sabi niya, it's Sunday, let's wake up, let's dress up, and let's go to church. Kasi alam naman niya mga bata, we become listless, parang madalas mapagod pag simbahan meron siyang way. To energize it. Pupunta kami sa Ermita Church. Bakit? Kasi sa labas ng church, meron kagad playground. Andun yung siso. Andun lahat Tapos siyempre may ice cream. Kasi kung wala kang pera, sa luneta nga naman, di ba? And so, pero ang galing niya, before we had social studies, tinuruan niya kagad kami na ito yung Steel Church of the Philippines, San Sebastian. Oh, nice. Dito sa sa Mendiola, doon kaya sa Our Lady of Montserrat Abbey, andyan yung Santo Niño de Praga. Kaya akala ko nung bata ko, mas maaga pa yung Santo Niño de Praga kaysa sa Cebu.
Hindi pala. Mas matanda pa yung ating Santo Yude Praga kaysa yung sa, Recent. Cebu. Si Cebu. Mas Oo. recent pala si Praga. Hindi ko alam yan. Kasi, it's a long story, pero Oo. my dad gave us an appreciation of the places we will go to church. Pero nung lumaki na kami, every Thursday po, bago mag First Friday, luhod kami doon sa in front of the Blessed Sacrament Wow. sa Santa Cruz Church kasi Wow. perpetual adoration doon. Pila kami sa kumpisal. Nice. Kasi nagkaroon siya ng devotion sa Sacred Heart. Meron siyang yung parang scapular. Kaliwat, likod at harapan. And he wanted to transmit that to us, that devotion. O syempre, bata ka. Galit ka. No? Parang, bakit? Parang obligasyon. Bakit? Oo. And yet, that's what I remember. I treasure. And now you appreciate what he was doing, no? And as you grow older, we grow mature. Pag merong ganong instances, beyond magtuturo, magsasalita ang tatay, di ba? Mga ngaral. Mga ngaral. Sabi mo, ay, napaka-wise ng daddy ko nun. Last part ko sa mga tatay dito, no? I'd like to honor you. Dahil pareho kaming boys ng kapatid ko, binigyan kami ng pets para alagaan. To teach you how to take para care. Feminine side namin. Wow. Matutunan namin na meron kaming inaalagaan, pinapakain. Di ba? Sorry po Yung sa kapatid ko, alagang-alaga. Yung akin po, pagkatapos ng isang araw patay. Baka minalas ko lang kung napunta sa yung Hindi, aso. nagigigil ako. Namamatay. But, sige, St. Joseph, but God the Father, even Jesus taught that what's the Father is for in the Our Father prayer. Totoo. Give us the daily bread. Forgive us. Teach us how to forgive. Yes. And do not bring us to the pagsubok ni namin kaya. At sa ako na yung utos mo, sana Your matupdan will be namin. done. So it's a perfect Father prayer, which Yes. I think is a nice peg as well. Yes, the Our Father. In fact, the only prayer that we could say, we are sure is the best. Kasi tinuro mismo ng kanyang anak. Ni Jesus. Yun ang dinadasal ni Jesus. Oo. Kaya nga yung sinabi niya, Father, forgive them. First word, di ba? Sa 7 palabras. Ang ending niya in the same Father, into your hands. Oo. So buong time ng kanyang agony pala sa cross. Exactly. It's about the Ama. Lahat. So, kung meron tayong pagsubok sa buhay, hirap tayo, Ama. Kasi, andyan naman siya Although we do not see, pero we could feel. Sa kami pinagagawa sa atin ng tatay natin, nung una hindi natin maintindihan, pero it makes sense. Which is As you grow. what happened to Jesus, di So, ba? maturity-wise, meron kang paghuhugutan kung bata ka, may na ganun pala. pagbabalikan ka, na ito pala yun. Oo po, yung mga ama dito, Galing, insist galing, nyo ng konti kasi dadaan din kami, ang mga anak ninyo, sa hirap at pagsubok. Pero, kung meron silang magandang napangaralan, na pag-aral nila ng bata sila, meron silang mahuhugutan. So, this is our way of appreciating the fathers dahil there's a Father's Day coming. Yes. So, keep on asking Theo, like and subscribe and share this video. We'll be Happy back. Fathers! Happy Father's Day!